Fall for You, a classroom romance written by Lovina Alice. Marky, huwag kang tumitig sa akin at baka lalo akong mahulog sa'yo. Bati sa akin ni Eugene na ginawa na namang panlalaki ang aking pangalan. Kapal mo rin ah. Ilang beses ko bang sasabihin na Karina Maris ang pangalan ko? Angal ko na lang kay Eugene. Huwag kang ang feeling at alam mong mas bilog pa sa itlog ang tsansa mo sa akin. Sinasabi mo lang yan, pero sigurado akong kinikilig ka na sa akin, Marky. Hinampas ko na lang ng dala kong pamaypay si Eugene para ipakita sa kanya na hindi ako naaapektuhan sa mga sinasabi niya. Thankfully, dumating na rin ang teacher namin sa practical research kaya natigil na rin kahit papaano ang pang-aasar niya sa akin. Akala ko lang pala yun. Mukhang mas magiging malala pa yata ang tuksuhan namin ngayon dahil pinagsama kami ni Sir Leo sa iisang grupo lang. Kasama ko na nga siya sa OJT tapos kasama ko pa rin siya sa research. Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Sir, hindi po pwedeng sa ibang group na lang si Eugene. Baka wala po kaming magawa dahil sa pang-aasar lang niya. Sabi ko kay Sir Leo. Sawa na akong makasama siya sa iisang group lang. Karina, alam kong sa'yo lang nakikinig si Eugene at kaya mo siyang i-handle ng maayos. Sabi sa akin ni Sir Leo. Makulit lang naman siya pero sigurado akong may maitutulong pa rin siya sa'yo. Pero, Sir, pwede ko siyang tanggalin kapag hindi ko na talaga kaya? Tanong ko agad kay Sir in hopes na papayag siya. Yes, but I need solid evidences para maging justified ang pagtanggal sa kanya. Sabi ni Sir Leo. Tawagin mo nga siya at nang makausap ko siya ng matino. Pinanghawakan ko ang sinabi ni Sir Leo na pwede kong tanggalin si Eugene kapag hindi na siya nakakatulong sa akin. Yun nga lang, mukhang idinaan na yata ni Sir sa pananakot ang ginawang pagkausap sa kanya dahil bigla siya nagtino kapag ipinapagawa na sa amin ni Sir ang aming research paper. Nagpapasa naman siya ng mga parts na kailangan niyang ipasa sa akin pero kadalasan may mali roon. So ang ending, ako pa rin ang gumagawa ng trabaho niya. Hindi nga kasi, may mali nga sa ipinasa mo. Sabi ko sa kanya nang ipagpilitan ni Eugene na tama ang naipasa niya para sa aming review of related literature. Connected naman sa study natin ang mga nakuha ko ah. At nasaan ang connected dyan, Aber? Tanong ko sa kanya sa isang mataray na tinig. Ni wala nga akong makitang koneksyon. Hindi kaagad nagsalita si Eugene at sa halip ay bigla na lang niya akong tinitigan sa mata. Susubukan ko pa sana na makipaglaban ng titigan sa kanya pero hindi ko na nagawa. Talo ako sa mga titig niya na para bang nakikipag-usap na sa akin. Uy, tama ng titigan at may nagsiselos na. Sabi ng isa naming kasama sa research na si Jacob. Mawawalan ka na naman ng kabromance room niyan. Matutuwa ako kapag nagselos talaga si Kent. Sagot ni Eugene sa isang nakakalokong tinig. Isang malalim na hininga na lang ang aking pinakawalan. Nagawa akong iligtas ni Jacob mula sa isang nakakahiyang sitwasyon. Mabilis na lumipas ang mga buwan at nakita ko na lang ang aking sarili na unti-unting napapalapit kay Eugene. Mas napapadalas na kasi ang pag-uusap naming dalawa kahit wala na yung kinalaman sa research paper namin o sa aming OJT. Yun nga lang, madalas na nonsense lang din ang napag-uusapan. Karina, labas muna kami ni Melvin. Pagpapaalam niya sa akin habang nasa OJT kami. Bibili lang kami ng pagkain sa labas. Bakit ka ba nagpapaalam sa akin lunch break naman? Gusto kong magpaalam eh. Bakit ba? Tanong niya sa akin. May ipabibili ka ba sa akin kung sakali? Wala. Sige na, umalis na kayo. Be sure na nandito na kayo bago matapos ang break. Ang akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa ni Eugene. Inaya ko na lang ang iba naming mga kasama sa pantry para makakain na. Seryoso, hindi pa ba kayo ni Eugene? Tanong ni Nikki sa akin habang kami ay kumakain. Iba na kasing level ng closeness niyong dalawa. Hindi. Bawal akong mahulog sa kahit na sino ngayon. Sagot ko.
Graduating na tayo kaya kailangang focus ako sa studies natin. Bawal daw pero kilig na kilig. Panunokso pa ni Nikki. Bagay naman kayo isang matangkad at isang maliit. Ay, pasmado talaga ang bibig ni Nikki kahit kailan. Ipinagdiinan niya pa talaga na maliit ako. Hindi ba talaga pwede? Tanong ulit ni Nikki sa akin. Hindi lang naman kasi kami ang nakakapansin ng closeness niyo Maski si Sir Leo nagtatanong na kung anong real score sa pagitan niyong dalawa. Nanlaki na lang ang aking mata sa sinabi ni Nikki. Imposible. Friends lang talaga kami. Misinterpreted niyo lang yung closeness naming dalawa. Baka hindi na ako makauwi sa amin kapag nagkaroon ako ng boyfriend. Bawal ka ba bang magkaroon nun? Tanong niya ulit. Bawal pa. Hanggat nag-aaral daw ako ay bawal yun kaya nga NBSB ako Paliwanag ko kay Nikki. After college pa lang nila ako papayagan. Tumango na lang si Nikki sa sinabi ko. Wala na akong pakialam kung paniwalaan man niya ako o hindi. Ang mahalaga lang sa akin ay nasusunod ko pa rin ang bilin ng aking mga kapatid na bawal pa akong makipagrelasyon kahit kanino. Isa pa, alam ko na imposibleng magkaroon kami ng relasyon ni Eugene dahil mahal pa niya ang kanyang ex-girlfriend. Paano ko nasabi? Inamin niya yun sa akin nang minsang nag-usap kami. Ipinaramdam niya pa sa akin na seryoso siya sa pakikipagbalikan sa dati niyang karelasyon. Mabilis na lumipas ang panahon at nakita ko na lang ang aking sarili na kasama sa nagpa-practice sa aming graduation day. Masaya ako dahil nagawa kong kumpletuhin ang aming gawain in time. Kumusta naman ang puso mo? Tanong sa akin ni Sir Leo nang nahuli ako sa pag-uwi. Masaya ka ba? Isang sincere na ngiti ang ibinigay ko kay Sir. Masaya po ako. Ang balita ko ay nahulog ka kay Eugene. Sabi niya sa akin, what happened next? May courtship na bang nagaganap? Naku sir, kagraduate na lang po akong may issue pa. Natatawa kong sagot. Graduate na rin po ako sa feelings ko para sa kanya. So, nahulog ka na nga. Alam ba niya? Tanong pa niya sa akin. Hindi na po sir. Okay naman na po ako Sagot ko, magkaibigan lang po talaga kami. Isang hindi naniniwalang tingin na lang ang ibinigay sa akin ni Sir na para bang sinasabi niya sa akin na hindi ako magaling magsinungaling. Well, hindi ko rin naman siya masisisi lalo na at ramdam ko pa rin na may gusto pa rin ako sa kanya. May gusto ka pa rin. Sabi ni Sir, gusto mo pa rin si... Ibinitin na lang ni Sir Leo ang kanyang sasabihin nang biglang pumasok si Eugene sa room. Sa pagkakaalam ko ay nauna na siyang umuwi kanina, kaya hindi ko alam kung bakit nagbalik pa siya sa room. Sir, pwede ko na po bang sunduin si Karina? Tanong ni Eugene na tinanguan lang ni Sir. May date pa yata kayo. Nakangiting sagot ni Sir Leo. Pagpaalam ko muna si Karina sa kanila at baka hindi ko na nagawa pang pakinggan ang susunod na sasabihin ni Sir dahil hinila na ako ni Eugene palabas. Hindi ko alam kung ano na naman ang drama niya sa buhay at nadamay na ako. Ang akala ko ba ay ako lang ang gusto mo? Bakit magkasama kayo ni Sir? May himig ng pagtatampo ang boses ni Eugene. Akala ko ba ako lang? Uy, selos ka na yan. Panunokso ko sa kanya. Paano kung sabihin kong oo? Lamang ng 10 paligo sa akin si Sir. Ano naman ang laban ko ron? Isang malakas na tawa na lang ang napakawalan ko nang wala sa oras. Advance mag-isip at magselos si Eugene. Sa lahat ng pagseselosan mo, si Sir pa talaga. Siraulo ka rin Hindi nagsalita si Eugene at sa halip ay pinaandar na naman niya ang kanyang seryosong tingin sa akin. Hindi ako makaiwas. Para siyang magnet na nahihila na lang ako sa titig niya. Magkakahiwalay tayo ng school. Kakayanin mo ba kung magiging LDR ang relasyon natin kung sakali? Tanong niya na siyang dahilan kung bakit napairap na lang ako. Ayos ka ring mag-isip talaga. Sabi nga ni Sir, magpaalam ka muna, hindi yung LDR agad ang naiisip mo. So, may pag-asa ako kapag pumayag sina atin na ligawan na kita. Malay ko, manligaw ka kapag pinayagan ka na nila. Wakas.